Magandang araw sa inyo lahat guys. Luzon man yung lalong-lalo na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman ako ng konting tips sa inyo, kaalaman ko tungkol sa pagpili naman sa ating pagpiliin na pangalagaan na palakihin natin parang hindi tayo lugi sa ating mga. Alisin na natin ang mga hindi na tinatawag o mga reject para hindi tayo malugi sa ating ginagastos sa pagkain sa pang-araw-araw sa kanila sa ating ginagawa. Ito na siya ang pakila ko sa inyo, kulay gold. Ito nang hinayang ako dito sa kanya dahil nagsimula pa lang ako nagpapalahi ng mga kulay gold na linyada, mga balahibo sa manok, kulay. Kaya lang reject, kaya hindi ko na dapat pang hinayangan kasi ito ipakita ko sa inyo. Ang dami kasing klase, ibig sabihin sa kapansangan na tinatawag o reject. Para sa mga baguhan pa lang, panoorin niyang maigi ang ituro ko sa inyo na tinatawag o reject. Ang daming klase sa reject, iba-iba. Tulad nyo, tingnan nyo yung likod, hindi pantay, kuba. Ang pagkakuba niya hindi nakagalan, yung kabila lang, kabilang side lang dito sa bayuang niya ang mataas, ang kabila yan, mataas dito, pababa pa ganun, yan, malalim dito, mataas dito, yan. Kayong reject na ito, hindi na dapat tayo mahinayang, hindi ko na dapat pang hinayangan ito. Pag medyo lumaki-laki na, alisin ko na to, ipakal ko na, paulam ko na to sa aking mga kasamahan sa bahay. Kasi hindi ko pwede na hanggang umabot pa kung isang taon sa akin alagaan ang laki na ng ginagawa natin, ibinigay natin pagkain sa kanya, vitamins, tapos reject. Hindi naman to mabili, hindi naman to magustuhan na bibilhin sa namimilig manok. Kasi sa tingin pa lang, yan, reject na, hindi na ginagamit ito. Yan siya. Kaya para sa mga baguhan pa lang, pag sinasabing reject, ang daming kadahilanan bakit tinawag o reject. Hindi lang sa tuka, sa mata may diferensya, malabo ang paningin, kabig-kabig, baluktot ang dali. Kasi itong mga tinawag o ganito na kuba na tawag nito sa iba, PE, kung sa Bisaya pa sa Negro, PE. Kasi ito ang mataas dito sa bayan, ito takilid. Yung kuba naman na linyada sa kamanok na malakas humatak sa dikitan, yung pagano naman yun, natural lang yun, na may linyada talaga sa manok na kuba na konti lang pa ganun. Yun mga pwede pa yun. Pero itong mga ganitong kuba nga, yan o, bataas dito, takilid, mababa dito, nakatakilid, nakaganon, taas dito, di na talaga pwede ito. Reject na, pang-ulam na lang, pang-paris na lang, mga ganitong linyada. Kaya kung kayo makaranas ng masiglabasan sa inyo ang mga ilalabas na mga lahi, mga ganito, huwag nyo nang ipagpatuloy para hindi kayo malulugi sa ginagastos nyo. Kasi sa kamahal ng bilihin sa pagkain vitamins ngayon sa mga alaga natin mga manok, tapos alagaan natin ang mga reject, sayangan pa natin ang oras sa pagpakain, paligid, tapos sa pira, ginagastosan pa natin, tapos reject. Yan ang nakakalugi sa akin. Kaya ako, sa totoo lang, kapag ang mga reject ko dito, inaalis ko na kaagad ang mga reject. Kasi para naman ang pang budget ko sa kinakain sa reject, doon na sa hindi reject. Yan ang naka-advantage kung marunong tayong magpili, mag-proseso, pipiliin natin ang hindi mga reject. Kasi ang mga reject, dagdag lang yan sa gastusin natin. Kapag
panatiliin pa natin alagaan. Dapat ang alagaan natin yung mga walang pintas, yung tinawag, mga walang reject. Yung mga manok talaga nga pwede, walang kapansangan. Para nga ang presyo din nila hindi rin mababa. Kasi ang manok na quality, maganda ang performance, maganda ang linyada sa manok, mataas talaga ang presyohan yan, may kamahalan. Ang mga reject lang ang medyo mababa kung magbibinta. Ito, sa totoo lang, kung iba lang binibinta ito, pero ako hindi ko to inalok, hindi ko sinasabi na may reject. Pwede lang bibilhin mo kahit mababa na lang ang presyo, hindi. Ang ginagawa ko sa mga reject ko, pinakal ko na yan, pinapaulam ko na lang sa aking mga kasama sabay. Hindi ko na sinabi pang ibibinta kasi masisira ang history sa pagpalay ko sa manok ko kung nagpalabas ako ng mga reject. Kaya mga reject, hindi ko talaga gilalabas yan. Yung mga kabig-kabig ko nga, hindi ko binibinta na sa ngayon. Pati yung mga may mga diferensya sa pakpak, hindi ko na binibinta sa ngayon yan. Kasi medyo naawa din ako sa mamimili ng manok. Mababang presyo nga, reject naman. Siya naman ang nalulugi, hindi naman ako. Kasi ngayon gagastusan ng gagastusan niya, tapos gawin niyang panglaro. Pag-ipunan pa na ng tira bawat sweldo niya. Kasi hinahanda na ang manok niyang kinukondisyon, yan pala reject na reject. Hindi kawawa naman ang ating kapwa magmanok, mahilig sa laro sa manok. Kaya huwag nating bigyan ng reject. Yan ang aking patakaran, ang aking proseso. Hindi ako nagbibigay ng reject. Kahit sa mga babae, pag mayroon na kaibigan kong kumukuhag babae dito sa akin na gagamitin pang materialis, doon ko sila binibigyan, sa piling-pili ko rin. Hindi ko rin binigay sa kanila ang mga reject kasi pinapakal ko lang din yan, pinapaulam ko lang din yan yung mga reject ng babae. Yan. So, kahit yung mga inahin ko dito na hindi ko nagustuhan, hindi maayos na may itlog, na naglupo, hindi ko rin yan ibininta sa mga kakilala ko. Itahimik ko lang yan. Hindi ko pinagsasabi na may inahin ako nga quality na naglupo lang mga itlog o kahit nangangaig itlog. Idiretso ko lang yan, pakal, pinapaulam ko yan, pinapaluto ko lang. Kasi ayaw kong mapunta sa mga kakilala ko na mga nanggaling na sa akin. Inayawan ko na ni-review ko na tapos. Mapunta sa kanila. Kaya ang nilalabas ko dito talagang walang pintas, walang kapansanan, tulad ito. Ang daming gustong kumukuha sa akin ng mga linya na golden, pero ito pwede na sana, buhay na ito, malaki na, kailangan hindi ko masikmura, hindi ko kayanin sa aking konsensya na bibintahan ko ang aking kapwa ng hindi maayos na manok. Yan ito, kasi maawa ko sa kanila, kasi hindi basta-basta kumita, maghanap ng pira, pambili, tapos pag nandoon na sa kanila, gagastusan pa nila, bigyan ng vitamin, kompletong gamot, tapos gamitin pa nilang panglaro. Ngayon, reject na reject, wala na silang panalo doon. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan ng mga baguhan pala nga dito sa pagpalay ng manok. Kailangan, kung totoo tayong magmamanok, magpapalahi, huwag natin dapat bintahan o mga reject ang ating kapwa magmamanok. Maawa naman tayo dahil sila ang kawawa kapag mapunta sa kanila ang ating mga reject na ayaw na nga natin, tapos mapunta sa kanila porket baguhan pa sila ng manok, porket hindi sila nagpapalahi, namimili lang sila ng manok tapos bibigyan natin reject. Huwag naman. Yan lang ang may advice ko sa kapwa kong nagpalahi ng manok. Kung may mga reject man kayo dyan, gamitin na lang nyo yan na pang personal, na pang ulam, pang paris sa kanin, nabubusog pa ang iyong pamilya o ikaw mismo kung kumakain ka man yan ori sa isa ka manok. Yan lang, thank you sa pagpanood. Bye bye.